guys, Sean here and welcome to Radhan's channel. For today's video, mag-unbox tayo ng isang device na pinadala ulit sa atin ni Ann Bernique. Maraming salamat at mahal na mahal niyo ako. Maraming salamat. Pero syempre, before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede namin may share para sa inyo. So without further ado, let's start na. At kunin na natin yung device na galing sa langit. Sakto yung pagkakatapon mo Buti, nasa loko. So ngayon, ito yung device na pinadala sa atin ni Ann Bernique pala. Sorry. Ayan, di ba kayo nagtataka? Isa tong RG35XX. Pero may twist doon guys, dahil 2024 na siya. So ito na yung itsura niya, ayan. Same lang doon sa box or sa laki ng box ng RG35XX na unang version. Ito siya. Ayan. Ay hindi, mas malaki siya ng konti. Ay, same lang. Same lang, ayan. Ito yung unang version, ito yung pangalawa. Ayan. Napakasimple lang nila mag-design ng ng packaging. Meron nakalagay dito na yung apat na variant ng device nila. Isang gray, transparent white, transparent purple, transparent black. At ang pinadala sa atin is secret lang. So mamaya na lang pag na-unbox natin para medyo may konting excitement pa. So ayan, wala naman masyadong design dito sa labas. Ayan. Ito lang talaga. Yun. So ngayon, unbox na natin. Pero syempre, na-unbox ko na to. At ito lang yung mas detailed na unboxing. So, ngayon, buksan na natin siya. Ayun. Same lang ng dati, guys. Ayan, ito yung unit. Last part natin to. Next is yung clamshell. Ayan, na nagpo-protecta sa device. Next naman is yung manual. Ayan. Same na same ng design ng ng kung ano yung RG35XX na unang version. Next is meron ditong wet and dry wipes para pag ginamitan mo ng screen protector, ayan, mas madali mo siyang ma-install sa screen. Andito naman sa taas ngayon yung charger. Ayan, Type-C ulit to. Ang dami ko ng ganito. Ayan. So ngayon, ito na yung device. So ang napili kong kulay is yung ayan, transparent black. Ayan, tapos pinadala sa atin ni Ann Bernique. Kasi ito yung foam niya na protection para sa screen tsaka sa mga buttons para hindi napipindot ng napipindot kahit nasa box siya. So ngayon ito na yung device. Katulad din ng RG35XX, no? Meron ditong buttons na X, Y, B, A. Ang pinagkaiba nga lang doon sa una is wala na siyang mga markings dito. Ayan. Wala na yung ABC niya dito. Meron pala. Sorry. Medyo hindi lang pala kita. Akala ko wala. Meron pala sa baba. Ayan. Hindi ko alam kung makikita nyo yan or hindi. Meron dito sa gitna menu. Meron dito sa baba na select and start. Tapos dito meron directional pad. Tapos dito yung power. Dito yung reset. Dito yung volume rocker na negative and positive. Meron ditong HDMI. Ayan, para makapag-connect ulit sa TV. Meron ditong USB Type-C para makapag-charge ka. At yung katabi nito is yung headphone jack na kung gusto mong makinig ng music or maglagay ng headphone, ayan, pwede. Tapos ngayon, i-on natin siya. Ayan. Press natin to ng 4 seconds. 3, 4. Ayan. Mag-green dito. Ayan. Tapos ito na yung user interface niya na kamukha naman ng RG35XX Plus and ng H. Ayan. Tingin ko same lang sila. Ayan, meron ditong game ROMs. Meron ditong RA games. Meron ditong favorites. Meron ditong history. Meron ditong search, settings. So, yun. Nakalagay dito, merong PSP, PS1, Vertical Arcade, CPS 1, 2, 3. Neo Geo Game, FB Neo, MAME, GBA, NES, SNES, SMS, MD, GBC, GB, PC, NGPC, GG, and WSC. Tapos dito naman sa RA games or Retro Arc games, merong PSP, Open Board, DC, PS, CPS 1, 2, 3, Neo Geo, FB Neo, H, ano tong H bro? Bago to sa akin. MAME, VR-Arcade, Pico, Poke, Atari 2600, VB, Game Watch, Game Boy Advance, FC, SFC, MD, MDCD, SMS, GG, GB, GBC, GB, PCE, PCE, CD, NGPC, and W1, MSC, NDS, Atomic Wave, Naomi ports, and apps. So, yun. Mas marami yung laman ng RA game kesa sa
game rooms. Tapos check natin kung ano yung laman ng mga apps. Ayan, apps. So, meron ditong arcade core, auto off, backup system data, bezels, night mode, power LED turn off on, quick shutdown, reset apps, restore system, shaders, manual, V-arcade rotation, on and off. So, ayun. Ginamit nila yung stock OS sa RG35XX Plus and sa H. Pero yung physical attributes niya, kung ano man yung nakikita nyo dito, is yung RG35XX na unang version. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung ano ba yung pinagkaiba nilang dalawa. Wala akong napansin na kakaiba sa ano nila, sa itsura nilang dalawa. Sorry, na-repaint ko kasi itong ano ko, yung RG35X na nauna. Ayan. Wala talaga ako nakitang pinagkaiba. Ngayon, kung i-compare naman natin yung itsura ng or yung physical features ng RG35XX 2024 at saka yung RG35XX Plus, ito. Ayan, marami na silang pinagkaiba dito. Ayan, katulad ng yung select and start, medyo tabingi na yung dito sa Plus. Yan yung una nyo mapapansin dyan, na kapag nakita nyo medyo nagbago ng angle yung select and start, ayan, malamang yung Plus na yan. Lalong-lalo dito sa likod nagbago to. Kasi yung battery ng RG35XX Plus, natatanggal na. Mas madali siyang tanggalin kesa dito sa 2024. Ayan. Ngayon, pumunta naman tayo sa specs ng mga to. So, bali, i-compare ko yung sa RG35XX first version, tapos yung sa 2024 version, and yung sa Plus. Sama ko na rin pala tong sa R36S. Mas pinili ko to kasi ito na yung bagong version ng R35S. Same lang naman sila, walang pinagbago sa specs. Ang nagbago lang is, nag-switch sila ng directional pad tsaka yung mga ABXY. Napunta sila sa taas at yung analog is napunta sa baba tapos nagkaroon ng battery. So, yun lang naman. Pero sa specs, same na same lang si R35S and si R36S. Ngayon, ang specs ng RG35XX first version is, basahin ko na lang dito. Ayan. Pero papakita ko rin sa screen. Ang main specs ng RG35XX first version is, sa CPU, naka quad-core ARM Cortex A9 siya. Sa GPU naman, quad-core Power VRS GX 544MP. At sa RAM is DDR3 256MB. Sa battery, 2,600 mAh at wala siyang Wi-Fi and Bluetooth. Next naman is yung main specs ng RG35XX Plus and ng H. So, ito. Ang specs nito ay CPU niya is H700 quad-core ARM Cortex A53 na di hamak na mas mataas kesa sa RG35XX first version. Sa GPU naman, dual-core G31MP2. Mataas din, guys. Sa RAM naman is LPDDR4 1GB. Sobrang taas, guys. Times 4 ng RG35XX first version. Sa battery naman, 3,300 mAh. Mataas din. Sa Wi-Fi and Bluetooth, meron siya nun pareho. Sobrang panalo, no? Next naman is yung RG35XX 2024. So, ngayon ito ang specs niya. Sa CPU niya is H700 quad-core ARM Cortex A53 na katulad lang din ng RG35XX Plus and ng H. Sa GPU naman is dual-core G31MP2 katulad din ng RG35XX Plus and ng H. Tapos sa RAM, LPDDR4 1GB katulad din ng RG35XX Plus and H. So, pagdating naman sa battery, meron siyang 2,600 mAh na katulad ng first version. Sa Wi-Fi and Bluetooth, wala siya nun pareho na katulad ng RG35XX first version. Nakakalito na ba? At last, guys, isisingit natin to pero hindi to Anbernic, ha. Ibang ano to, ibang device to. Pero hindi ko sure kung anong brand niya, pero R36S siya. Medyo very similar talaga dun sa tatlo. So, ito yung specs niya. RK3326 quad-core ARM 64 Cortex A35. So, may i-compare ko siya dito sa RG35XX na 2024, guys. Yung CPU niya. Halos nagkakalapit silang dalawa. Next naman is yung GPU niya, Mali G31MP2. Medyo hawig din dito sa sa bagong version ng RG35XX. Next naman is DDR3L 1GB. Mas panalo si RG35XX 2024 kesa dito.
Next naman sa battery is meron siyang 3,500 mAh na dun siya nanalo sa lahat ng Anbernic na yun, dun siya nanalo kasi 3,500 milliamperes. Ang pinakamataas natin is yung RG35XX Plus H sa Anbernic na merong 3,300 mAh. Next naman sa Wi-Fi and Bluetooth, na-test lang namin to sa Wi-Fi pero hindi namin sure kung paano nagkakaroon ng Bluetooth to. Yun nga lang ito, lalagyan mo pa siya ng Wi-Fi dongle para magkaroon ng Wi-Fi. So ngayon kung medyo nalilito kayo sa apat na yon, ito yung pinaka the best way na may papakita ko sa inyo kung alin yung pagkakasunod-sunod ng pinakamababa sa pinakamataas. So ito sila. Ayan. Post nyo na lang guys para mabasa nyo, kasama niyan yung specs. So alam ko na guys kung anong tinatanong nyo sa mga isip ninyo. Worth it bang bumili or mag-upgrade sa RG35XX 2024? Ang magiging sagot ko dyan, depende ulit. Kung meron ka ng RG35XX na first version at meron ka na ring RG35XX Plus or ng H, hindi ko na may re-recommend sa inyo na bumili pa kayo nito. Kasi sa kanilang tatlo or dun sa pang-apat na R36S, kasi hindi ko na siya kayang hawakan. Nakuha nyo na yung specs ng RG35XX 2024 version dito sa unang version at sa Plus and sa H. Pero on the positive note, kung wala ka pang device na kahit alin dito sa mga to, marirecommend ko sa inyo tong device na to para sa mga beginners. Kasi yun nga, pinag-combine na yung dalawang specs ng unang version at ng Plus and ng H dito na mas mababa ang presyo kaysa sa Plus and sa H. Ngayon, itatanong nyo na naman sa akin kung magkano ba ang device na to. Ang device na to is nagre-range ng 3,100 hanggang 3,400. Pero depende yan kung magbabago pa yung price ni Anbernic. Hindi ko pa sure kung magkano, pero yun ang range niya, 3,100 to 3,400. Meron nga pala akong pahabol guys, no? Sa mga naka RG35XX Plus and sa H, yung mga updated sa inyo about sa mga custom OS na like yung Batocera, yung mga ganyan, alam nyo ba na yung SD card or yung operating system na yon is mag-work dito sa RG35XX 2024? Ito, ipapakita ko sa inyo. Ito yung SD card ng RG35XX H ko. Ayan, dalawa kasing ano niya na naka Batocera OS at isasalang natin sa dito sa RG35XX 2024 at may kita nyo na nag-work siya dito. Medyo matagal lang ata yung pag-boot nito, pero nag-work siya. Pakita ko sa inyo. RG35XX-H. Ayan, sa mga nakakabili sa amin, ganyan yung boot logo namin. Napaka-stick. So alam ko na na mangyayari yun kasi yung specs nga na pinakita ko kanina, di ba, medyo nagkakapareho sila sa CPU, GPU, and RAM ng RG35XX Plus and H. So nung pagsalang ko, nag-boot, alam ko na nagagana yon guys. At in case na bibili kayo ng SD card para sa RG35XX 2024 ninyo, meron kaming available sa Shopee namin at ilalagay namin yung link sa description sa baba. Ngayon, ito na, nag-boot na yung ano, yung Batocera OS na galing sa RG35XX-H. Ayan. Ganda ng OS nila. Ang problema kasi hindi kami nakapagbenta nito dahil hindi pa stable yung operating system. Ang hinihintay ko kasi dito magkaroon ng OTA or yung over the air na update para hindi na kayo mahirapan mag-update in case na merong mang update yung firmware. Ayan. Napakaganda ng operating system ng Batocera and hopefully sana mga ilang months na lang mai-release na yung stable or kahit yung OTA lang. Yun lang talaga hinihintay ko para hindi masayang yung pera ng mga buyer. Ayan. Nakita ba? Ang ganda, no? Walang-wala yung ano, yung UI ng stock OS. Tapos meron na rin siyang mga scraped images and videos. For example, sa PS1. Ayan. Ayan na siya. Ayan, no? Diba? Napakaganda na. Pero talaga guys, ito yung pinaka-opinion ko dito sa device na to, no? Sana hindi magalit yung Anbernic. Tingin ko naman nakikinig naman sila kahit papano sa mga viewers, sa mga nagre-review, sa mga ini-sponsoran nila, katulad namin. Ang tingin ko dito, siguro nirelease nila tong 2024 device kasi gusto na nilang, or hindi ko alam baka gusto na nilang i-phase out itong device na to. Para ito na yung bili ng mga bagong consumers or ng mga gamers.
Kasi parang ang pangit naman na dalawa tong device na naglalaban na same lang naman ng itsura, tapos nagbago lang sa specs. Sana nakaisip na lang sila ng bagong itsura ng RG35XX, like yung button, meron na sa likod, di ba? Bukod dito sa shoulder button, meron pa dito. Ayan. Nakita na ako ng mga ganong controller and nakahawak na rin naman ako. Hindi naman sila awkward. Tingin ko sa mga merong mga DS4 or DS5, merong mga ganong feature na pwede kang isaksak sa ilalim ng mga controller ng PlayStation. Then yun, pwede mong magamit yung button na yun para sa likod, or kung gusto mo mag-remap ng buttons, pwede yun. Kasi kung hindi nila i-phase out yung first version tapos sabay nilang ibebenta tong dalawa, parang napaka-redundant ng ginagawa ng Anbernic, no? Tingin nyo ba? Ano bang masasuggest nyo or anong input nyo para sa bagong device na to na RG35XX 2024? Comment nyo naman sa baba. Pero guys, naiintindihan ko kayo Tingin ko kasi ang hinahanap nyong device ngayon is kaya nang makapaglaro ng PSP na mas smooth at makapaglaro ng PS2 na mga games. Kasi yung mga PS2 games na yan, kailangan niya ng higher CPU and higher GPU, pati na RAM na specs, at malamang sa malamang kailangan ding mas mataas na ang presyo ng mga yan. Hindi na yan pwedeng ang maging presyo niyan is 3,000 din, 4,000 din, 5,000 din. Malamang baka abutin ng presyo niyan siguro na mga 7 to 10,000 roughly. Hindi ako sure kung ganyan nga magiging price niyan. So yun yung naisip ko or yung input ko dito sa RG35XX 2024. Pero Anbernic, mahal na mahal ko pa rin kayo kahit na medyo tayo dito sa RG35XX 2024. Yun nga, sinabi ko, mas maganda nga kung i-phase out nyo na yung unang version. At ito na yung i-release ninyo. Huwag nyo pagsasabayin tong dalawang device na to kasi wala nang bibili nito, promise. At malamang wala na rin bumili nitong RG35X 2024 dahil kung nakabili na sila nitong dalawang to, may itsapwera tong bagong version. Promise. Anbernic. Mahal ko kayo. Padala nyo pa rin ako kahit paano. Ayun lang guys, sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa video na to. And syempre, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming, at kung ano pang pwede namin may share para sa inyo. Ayun lang guys, hanggang sa susunod na video. Maraming salamat pa. Alam!